Sa video na to ay ating aalamin ang mga bahagi ng isang self-learning kit o SLK na kung saan ay makakatulong ang supplementary learning resource na ito sa bawat Pilipinong mag-aaral. Ang paggawa ng self-learning kit ay isang paraan para matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral na Pilipino kahit walang internet access. Ano nga ba ang Self-Learning Kit o SLK? A self-learning kit is an innovative supplementary resource originally made, produced, modified, or contextualized by a teacher to meet the standards of the K-12 curriculum in providing our fellow teachers and learners relevant and localized content. Tara at ating alamin ang mga iba't ibang bahagi ng isang self-learning kit. Page 1 ay ang front cover. Sa page 2 ay ang inside back cover page. Dito mo matatagpuan ang forward o paunang salita. Sa ikatlong pahina ay ang objectives o layunin ng iyong gagawing SLK. Nasa ikatlong pahina din ang learning competency na gusto mong matutunan ng mga mag-aaral. At ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng isang SLK ay ang parteng what happened o ano ang nangyari. Ito ang pre-activities or pre-test. Sa mga susunod na pahina ay ang what to learn o ano ang dapat malaman. Ito ang discussion, ang isa din sa pinakamahalagang bahagi ng SLK. What have you learned? Ano ang natutunan? Ito naman ang pinakamahalagang bahagi ng isang SLK na kung saan dito natin malalaman ang level na pagkatuto ng mga mag-aaral base sa ating inihandang learning competency. Ito ang evaluation or post-test. Inside back cover page naman ang nasa page 11. Ito ang acknowledgement. Nandito din ang mga pangalan ng mga evaluators, members of the quality assurance team, at ang pangalan ng illustrator at ng writer ng SLK. At ang huling pahina ng ating SLK ay ang back cover page. Nandito ang synopsis, pangalan ng illustrator, writer at layout artist, at maaari ding ilagay ang answer key. Ngayon naman ay ating alamin ang mga guidelines sa pagbuo o paggawa ng Self-Learning Kit or SLK. Ito ay isang halimbawa ng isang self-learning kit para sa mathematics. Ang una nating aalamin ay ang page 1 or front cover. Nandyan ang standard picture ng SLK, anong kulay, ang violator, heading, title, anong grade level, at subject area. At yan ang mga halimbawa ng isang front cover ng isang SLK. Makikita sa front cover na yan ay ang larawan na yan na kung saan yan ay ang gagamitin na larawan para sa lahat ng SLK. May angkop na kulay ng background ng mga SLK. Halimbawa sa Math kulay green, ESP brown, Science orange, Filipino blue, Araling Panlipunan red. Yan ay depende sa kung ano ang kulay ng front cover ng kanilang LMs ng mga mag-aaral. Ang nasa gawing itaas ng isang front cover page ay ang violator na nakaposisyon ng 45 degrees, pag-aari ng pamahalaan at hindi pinagbibili ang nakasulat dito.
Sa pag-aari ng pamahalaan, ang font style niya ay Arial, bold, at size ito ay 8. Samantalang ang hindi pinagbibili ang font ay Arial, bold, size 13. Ang isa pang bahagi ng isang front cover page ay ang heading. Nandiyan ang Department of Education at kung anong rehiyon ka nabibilang na may font na Century Gothic, style bold, size 16 hanggang 18. Nandiyan din ang address, font, Century Gothic, style regular at ang size ito ay 10 hanggang 12. Depende kung gaano kahaba ang inyong address ng inyong rehiyon. Kasama din sa front cover page ay ang logo ng LRMDS at ng Department of Education Region 3 o kaya kung anong region ka nabibilang na may sukat na 0.75 to 1 inch. Bahagi din ng front cover page ay ang SLK title o pamagat. Kadalasan ito ang learning competency na gusto nating malinang ng ating mga mag-aaral. Nandito din ang grade level at subject area. Kinakailangan na madali itong basahin na may font size na 30 hanggang 36 at ang subtitle nito ay 18 hanggang 22. Sa ikalawang pahina ay makikita ang inside front cover page na kung saan mababasa mo dito kung ano ang aasahan ng mga mag-aaral sa iyong SLK. At ito ang forward o paunang salita. Title nito, kailangan 16 ang sukat, bold, capitalized. Ang katawan, 16, regular, justified. Century Gothic pa rin ang gagamitin. Makikita sa ikatlong pahina naman ay ang objectives o layunin na may font size sa Century Gothic pa rin. Title 16 ang sukat, bold, capitalized at ang katawan nito or body, 16, regular at justified. Makikita din sa ikatlong pahina ang learning competency na kung saan ang title ay 16, bold, capitalized at ang katawan nito or body, 16 ang sukat, regular at justified. Nasa ikatlong pahina naman ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng SLK ang what happened o ano ang nangyari. Ang font size at ang font style nito ay ang mga sumusunod. Para sa title, 16, bold, capitalized. Para sa body o katawan, 16, regular, justified. Para sa grades 1 hanggang grade 3. Para naman sa grades 4 hanggang senior high school, pwede na ang font size na 12 hanggang 14, regular at justified. Pwede ding maging malikahin sa paggawa nito, tulad ng ginawa ng aking illustrator at ng layout artist, ginawa niya sa pamamagitan ng isang comic strip. Sa mga susunod na pahina ay ganun pa din ang font size at font style na susundin o gagamitin. Nagkakaiba lang kung paano mo ito ididisenyo ng inyong layout artist. Pareho pa rin ang font size, font style ang gagamitin sa mga susunod na pahina. Dito naman kung napapansin ninyo ay may mga larawan na nakalagay o imahe. So dito sa pagpili ng mga larawan o imahe, kinakailangan authentic o original ang inyong mga larawan. Ang susunod ay ang what to learn o ano ang dapat malaman. Ito ang discussion part. Tulad ng nauna, susundin pa rin ang tamang font size at font style. Sa bahagi na ito na what to learn o ano ang dapat malaman, kailangan maipakita ang mga iba't ibang estratehiya kung paano o mas madaling maintindihan ng bata ang learning competency na nakapaloob dito sa SLK na to. Sa pagbuo ng isang SLK, kailangan nga na maging malikahin tulad nito. Nilagyan ko ng matatandaan kung saan binuod ko ang discussion part o kung ano ang dapat malaman ng mga mag-aaral base dun sa learning competency na nakalagay dito.
Ang susunod naman ay ang what have you learned o ano ang natutunan. So dito naman ay pareho pa rin ang font size at font style na gagamitin para sa pahina na to. So what have you learned o kung ano ang natutunan, ito ang evaluation or post-test na kung saan dito natin malalaman ang level na pagkatuto ng mga mag-aaral sa ginawa nating SLK. Paggawa ng mga activities, kinakailangan na malinang ng mga mag-aaral ang 4Cs ng 21st century skills, ang pagiging critical thinker, communicator, collaborator, at pagiging creator sa mga ba't ibang gawain. Hinan. Ang pagbuo ng isang SLK ay malaking tulong para sa pagpapaunlad ng kaalaman ng mga Pilipinong mag-aaral. Ginawa ito para patuloy pa rin ang pagkatuto kahit nasa kani-kanilang bahay na sila. Ang mga aralin na kailangan nilang pag-aralan ay nasa iisang SLK na kung saan madidiskubre nila sa kanilang sariling kapayahan ang learning competency na kailangan nilang matutunan. Isang paraan para may saulin niya ang mga iba't ibang aralin sa pamamagitan nito anuman ang mga sitwasyon na pagdadaanan tulad ng mga bagyo o sakuna, pagliban sa klase, pagsali sa mga patimpalak at paglaban tulad ng pandemikong COVID-19. Isang learning resource na lilinang sa kanyang kaalaman at kakayahan. Bago ko tapusin ang video nito, maraming salamat po at shoutout po sa lahat ng mga daan-daang nag-subscribe sa aming YouTube channel noong nakaraang linggo kung saan inilabas namin ang unang parte sa pagbuo ng SLK. Nakaka-overwhelm po dahil maganda po ang mga natanggap naming mga feedback sa inyo, sa lahat ng mga guro sa Pilipinas. At pasensya na rin po sa mga teacher o mga guro na hindi namin naibigay agad ang sample ng SLK. At sa mga hindi pa nakakatanggap, you can still download it at nakalagay po ang link sa aming post. O kaya naman po ay PM po ninyo kami. Ang inyo pong pag-subscribe ay malaking tulong para sa mga proyekto namin gagawin sa hinaharap. Sana po ay makabuo kayo ng isang SLK na kung saan malaking tulong po yan sa inyo balang araw at sa mga Pilipinong mag-aaral. Mabuhay po kayo, luwid kayo, stay safe kaibigan.
Tara at silipin natin ang mga ilan sa aking mga nagawang SLK. Pero bago yan kaibigan, kung nais mong maging updated sa paggawa ng mga learning resources, mag-like, mag-subscribe, mag-share lang sa aking YouTube channel at i-comment lang kung ano ang gusto mong maibahagi ko tungkol sa pagtuturo. Kaibigan, ito ang Maski Ano, basta patok na patok at pop na pop. Ito ang Maski Pops TV. Mabuhay ka, luwid ka!